Representative Kimbo na may blankong items sa BICAM report pero anya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. We do acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Oh, what a beautiful day with the ones I love. I'll always stay living my best life, come what may. Together we shine in every way. Pilipinas, welcome na naman po sa isang episode ng Basta Dabawenyo, and allow me to introduce to you our special guest for tonight. Una na dyan ang nagbabalik at suki na natin dito sa programa, Davao City 3rd District Congressman Isidro Sid Ungab. Kong, may gabi. Ayang gabi. Good evening. Welcome back, Kong. Thank you. Happy to be back. Ladies and gentlemen, we are also honored to be joined by some of the prominent figures, especially sa politika dito sa ating bansa. Una na dyan ang ating Duterte Youth Party List Chairman and the former Chairperson of the National Youth Commission, Mr. Ronald Cardema. Sir Ronald, welcome to Davao City po, and welcome to Basta Dabawenyo. Good evening po sa inyo lahat. And last but not the least, Pilipinas, makakasama din po natin ang former House Speaker, Davao del Norte 1st District Representative Congressman Bebot Alvarez. Mayong gabi, Davao Region. Magandang gabi, bayan. Mayong gabi, Kong, Bebot, Kong Sid, and Sir Ronald. Thank you very much po for joining Basta Dabawenyo tonight. And I think hindi mo naman first time sa Davao City, Sir Ronald, ano? You've been here many times. Hindi po, dito po ako kinasal sa... Oo nga, I remember kay Vice President Sara. Apo. Correct, oo. Welcome, and Kong Sid, this will be another interesting episode, no, as we continue to discuss itong pinag-uusapan ng bayan hinggil nga sa ating national budget, particularly itong bicameral report na pinag-usapan na natin the past episodes ng Basta Dabawenyo. Congressman Sid, we have Congressman Bebot here tonight, and Sir Ronald to give also their input and comments on this particular issue, especially Kong Sid, na we have a big development, no? Last January 27, ikaw po, Congressman Sid, together with Attorney Vic Rodriguez and some other concerned Filipinos, finally filed the petition dun sa Supreme Court to declare the national budget null and void without force and effect. Last January 27, you did that, Kong. So please tell us more about this step, Congressman Sid. Yung grupo ni Attorney Vic, they were a group of lawyers who studied the legality, constitutionality, validity of the issues behind the 2025 national budget. Ito yung kasama na yung mga data na binigay ko sa kanila, saka yung mga na-discuss natin. Well, partly, kung ma-remember mo, yung before lumabas yung pinalabas natin na data dito sa Basta Dabawenyo podcast, yung may nakita tayo na mga blank items sa BICAM report, the biggest issue na bumabalik-balik talaga yung nahabol or na-overtake ng budget ng public works, yung budget ng education sector. Well, let us be reminded, and I think everybody agrees, that the biggest investment that this country and the government should invest is on education. Because education is the equalizer. It bridges the gap between the rich and the poor. It bridges the gap between wealth and poverty. Lalo na sa atin dito sa Mindanao, we belong to the poor areas ang daming underdeveloped areas dito sa Mindanao. So the only way we can develop, hindi naman tayo mamayayaman, wala tayong kapital. So utak na lang ang ating puhunan at saka pawis. So we have to study, make sure that our children get the right education. And aside from that, preparing our future, preparing our children, we can only be
competitive worldwide if we are educated Filipinos. So ang nangyari, nahabol. Uulitin ko lang yung nangyari sa budget. When the budget was submitted to Congress, it was clear in the President's message that the highest budget allocation was given to the education sector, which was 977 billion. Then number two, klaro yung presentation nila, yung DPWH was 900 billion. Then pagdating sa BICAM, binawasan ng 31 billion yung 977 billion na DPWH. Tapos yung DepEd, no? Yung education sector pala. Yung education sector nabawasan ng 31 billion, tapos yung DPWH or infra na dagdagan pa ng 288 billion for a total of 1.1 trillion. So ang laki ng agwat. So I cannot imagine our BICAM members forgetting the basic rule in our allocation of resources. May constitutional provision that mandates na highest allocation should go to education sector. Bakit yung nakalimutan yan? It's very important. Kaya sabi ko, high time that ipaabot talaga natin sa Supreme Court ito. Kasama na rin yung napag-aralan natin dito, yung about sa blank items in the BICAM report at saka yung PhilHealth. Kasi yung PhilHealth naman kasama talaga sa Universal Healthcare Law yun at saka funded by Syntax Law. Yung Syntax Law at saka Universal Healthcare Law mo provides that you have to provide a budget under the General Appropriations Act. Ayun na, naka-earmark pa nga yung Syntax Law that you have to provide every year a budget for universal healthcare. And you have to take care of the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Paano mo yun nga bigyan ng atensyon yung mga tao na yun? Tinanggalan yung budget, yung 74 billion allocation. So high time that we bring the matter to the Supreme Court for them to adjudicate. Desisyon na nila kung ano yung kanilang adjudication or decision sa mga ibibigay natin na data at mga facts about sa ating petition. So, Congressman Sid, just to confirm, no, some of the points na you're actually raising to the Supreme Court, na una na dyan yung bakit mas mataas ang budget ng DPWH than education, at sinasabi nga natin nga it's mandated by the Constitution na dapat education should have the highest budget. Yes, that's mandatory. Correct. Number two, the blank items doon sa BICAM report. And lastly, yung sa PhilHealth. PhilHealth, yes, kasama yun. Ito lang ba kung Sid, or there are also other points? Hindi ko na ma-remember yung iba kasi nagmamadali akong pipirma the other day at saka kahapon na i-file na. But I'm still waiting for the received copy kasi pagkapirma ko, umalis na ako. The lawyers went to the Supreme Court yesterday. Sila nang nag-file. Correct. Oh, thank you very much, Kong Sino. I think maraming mga Pilipino, especially yung mga nagulat din sa revelation na to, Kong Sid, na nag-aabang. Ito talagang sa petition na finally na-file na sa Supreme Court. Kung klaruhin ko lang, pagka may na-file na naunang petition, hindi naman necessarily na wala nang ibang pwede mag-file, Kong, di ba? Si Attorney Speaker Alvarez ang magaling sumagot yan. Correct. Since dito din na, yun nga, I think we are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no? And to Congressman Bebot, please tell us, sir, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget
na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Yan, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na doon sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco. Maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kumpleto naman. So wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oh. Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos bigla nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. When you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. May krimen na nangyari doon. Criminal act yan. Mahirap yan. Thank you, Congressman Bebot. I'd just like to get also the comments of our chairman from Duterte Youth Party List. Sir, the party list Duterte Youth has been an advocate, no? I've voted for you guys, strong advocate for good governance and transparency. With all this po na nangyayari dyan sa Congress, especially itong sa BICAM findings, no, expose. Ano po ang tingin nyo dito, sir? Your thoughts on this matter? Yes, sir. Unang-una, we're very honored na makasama ang ating dalawang veteran na members of Congress kasi sila ay Speaker and Chairman ng Appropriations. Kumbaga, lahat ng technical aspect ng patungkol sa budget, kaya talaga nilang ma-detect yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Kasi madaming nakikinig sa ating mga Pilipino, milyon-milyon, talagang ang kasama po natin ngayon, talagang kaya nilang ma-detect kung ano yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Number 2, dun po sa side po ng Duterte Youth Party List, ang na-observe po namin, yung nag-communicate sa amin yung Appropriations Committee ng House. Ngayong January, sinabi sa amin na, Kong, sorry po, zero budget allocation po kayo ngayon 2025. So kami, siyempre, kami naman sa Duterte Youth Party List, busy lang kami pakikipag-debate, pakikipag-away dito sa mga makakaliwa sa Kongreso. Talagang tinututukan namin yan kasi ayaw namin yung ating mga kabataan ay ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at maging NPA. Tutok rin ng Duterte Youth Party List sa pagtulong sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Yun ang pinagkakabisihan namin. Tapos siyempre, para sabihan kami na kami ay zero budget allocation ngayon 2025, talagang kaya namin na-realize kung ano ba yung nangyayari doon sa BICAM na yon. Kasi ang ating mga kasama ngayon, alam nila yan eh. Pero kami, nalaman lang namin kung ano yung BICAM talaga. Kasi nabiktima kami doon sa BICAM. Sinabihan kami na there was a BICAM amendment na zero budget allocation po kami ngayon 2025. So, sana po, yun ang nare-realize nung kumbaga in layman's term,
natanggalan po kami ng allocation. And sa amin, sa Duterte Youth Party List, okay lang yon. Kasi ang pinaglalaban naman namin, kung anong pinaglalaban ng Pangulong Duterte sa kriminalidad, sa mga drogista, at sa NPA na terorista. Kaya suportahan po natin ang ating mga sinasabi ng ating mga House leaders dito dahil kung meron pong makakapansin ng mga irregularities ngayon, silang dalawa po yun. Naging House Speaker po natin, Congressman Bebot Alvarez, and House Appropriations Chairman Kong Sid Ungab po. Thank you very much, sir. Balikan ko lang yung, I think it's very disheartening to know no, na I think you're one of the few party list there na talagang lumalaban sa yung illegal recruitment ng mga kabataan na sumali sa mga makakaliwang grupo. And now, isa kayo sa maging biktima or ano ba, na zero ang budget. Sir, tanong ko lang, how will this affect now your programs and initiatives? Having no budget at all, how can the office function? Wala naman po. Tayo naman talaga sanay na talaga nakatutok sa pakikipag-away dito sa mga makakaliwang grupo. Alam nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, pag upo niya, ang NPA ay 89 guerrilla fronts. May batalyon pa, may mga balangay at pulutong. Sa Kongreso, 8 silang kongresista na makakaliwa. Nung midterm ni Pangulong Duterte, yung 8 naging 6 na lang. Nung paalis na si Pangulong Duterte, 2022, yung 8 na naging 6 ay naging 3 na lang. Tapos yung guerrilla fronts ng NPA, mula 89, naging 13 na lang. Naubos yung batalyon at mga balangay ng NPA. Napakalaking tulong nito para sa ating mga pulis at sundalo. Talagang nawala yung mga teroristang NPA, nadurog sila. Kaya nga po, ang kinakakaba ko, actually hindi yung pagkawala ng budget sa Duterte Youth Party List Kasi nakikita kong very active ngayon yung mga makakaliwang kongresista. Baka sa kanila pala napunta yung ibang malalaking budget. Nag-file pa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. First time ko makita na nag-reunion yung mga 12 dating makakaliwang kongresista and incumbent. So baka sila yung nabigyan ng malaking budget. And alam nyo, hindi lang makapagsalita ang ating mga pulis at sundalo, merong epekto sa kanila yan. Pag malakas yung mga makakaliwang kongresista, malakas rin yung recruitment to replenish the ranks of the NPA. Sino bang pinapatay ng NPA? Ating mga pulis at sundalo. Kaya yun lang po ang aming concern mula sa Duterte Youth Party List na parang naubos ni Pangulong Duterte ang ating mga NPA terrorists. Talagang from 89 units, naging 13 na lang, ngayon pipito na lang. Baka ngayon pa lumakas uli. Kaysa maubos sila ngayon 2025, baka napupunduhan sila. So dapat po yan ang pagtulungan natin ngayong eleksyon na ito, talagang maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga iboboto ngayong midterm na ito. Thank you, Sir Ronald. No, I think the points you've raised, few of the effects na nga itong mga nangyayari, especially sa budget dyan natin sa national budget natin. Balikan ko lang Kong Sid and Kong Bebot itong sa petition na final natin sa Supreme Court, Kong Sid. I think the question right now of the ordinary Filipinos, napasa na doon sa Supreme Court, ano ang ine-expect natin sa part ng siguro sa Supreme Court na next step or even sa mga concerned agencies na maaaring ma-involve, the DOJ, the all other agencies na magiging apektado sa petition na to? Well, sa akin, no, ako ay naniniwala pa rin na yung sistema dito sa ating bansa ay gumagana. Lalong-lalo na yung meron tayong judiciary, gumagana siya. At hindi sabihin natin na kagaya ng ibang mga ahensya na natatakot. Takot dahil alam naman kung balikan ka nung administrasyon, mahirap din. Kaya nga dito, gusto ko rin magpasalamat kay Congressman Sid Ungab dahil ilan lang sa mga kongresista ngayon na tumatayo talaga. Dahil standing up is the most inconvenient position para tumayo ka laban sa administrasyon. Pero hindi naman po pwedeng basta umupo na lang tayo kahit nakita na natin na talagang talamak yung katiwalian, garapalan talaga yung korupsyon. Lalong-lalo na sa House of Representatives. Matindi talaga. Thank you, Kong Bebot. Congressman Sid. Well, I am hoping that the Supreme Court
will act on this as Congressman, former Speaker Bebot had said. We have very high trust in the judiciary. At saka wala na tayong pwedeng pupuntahan kasi napirmahan na yung budget eh. That's the only last recourse we could do to seek adjudication from the Supreme Court para mapag-aralan nila yung mga facts and figures na i-present natin. Congressman Sid, since we have a lawyer here also, Congressman Bebot, ito kasi ang tanong ngayon ng taong bayan, ano? Ito na nga na-file nga itong petition. Pagka ba eventually ma-declare na null and void, maapektuhan po ba ang pagtakbo ng gobyerno? Palagay ko hindi kasi magkakaroon ng reenacted budget. Sa reenacted budget, siyempre ang priority doon yung MOOE, no, paano mag-operate yung gobyerno. So, ang mangyayari lang, Congressman, ibabawiin yung budget or ano, Pwedeng hindi i-release ng Okay. BBM. okay. Ngayon, makakapag-antay naman yung mga infrastructure projects. Bale, ang budget kung yung MOOE, MOOE yung services, Services, sa papatuloy. taong bayan. Patuloy yan. Ayun, Congressman,